Isa TV Production. Your only island TV channel. Ito ho, si Princess Sarah at si Cedric. So, ito, paano ka nagsimula? Lumaki po ako sa GMA Cavite. I stayed there for almost 10 years. So, yung first 10 years ko po, bale, talagang nasubok ako sa Katagulugan community. And then, by the year 2010, umuwi po kami here in Basilan because my dad realized na parang napapariwara, not totally napapariwara, pero parang, kumbaga in terms of our religion po, ganyan po. So parang reflection, ganyan. So umuwi po kami rito. And medyo na-culture shock ako, honestly I can po. imagine. Yes po. From 10-year-old girl, tapos pagtingin ko, hala, anong meron sa Isabela City? Of course, si Dats, on a more personal, although hindi ko na siya nakilala nung habang lumalaki siya kasi outside na ako ng Basilan that time, no? Pero nung nag-join ka na dito naman, saan ka ba nag-start? Tourism, CIO? Sa microfinance. Microfinance! Ayan, tama. Pero, naalala ko, nung tumatakbo pa lang ako, Yes, ma'am. talagang Supportado na kita. Oo, si Aldrin ata. Yes po, yung si group nila. Action Bridges Aspiration po. Oo. Nag-volunteer kami to support you. ABA. Yes po. Ayan, so yun. So yun, no? Kaya hindi naman ako nagtataka na, of course, you did very, very well sa school as evidenced by the medals that you have. Si Ana ho ay graduate po na cum laude. Na talagang napaka-inspiring kasi ako po mismo nakita ko ho na sobra siyang magtrabaho. Sobra ho siyang magtrabaho sa Isa TV, no, na naging parte siya. Mamaya pag-uusapan natin kung paano ba sila napasok at nasama dito, no. Paano ako din talaga mismo ay witness kung paano magtrabaho itong dalawang. Hindi mo iisipin na estudyante. No, kasi ho, nagtatrabaho ho kami with their team sa Isa TV ng hanggang 9 o'clock, 10 o'clock. Kagabi, nag-shoot kami. Natapos tayo 9:30, Ayan. So, excuse sila kasi graduate sila kahapon. So, yung inspirasyon ninyo sa pag-aaral at syempre sa buhay na rin. So, para sa akin, Ma'am Dano, yung talaga naging inspirasyon ko po sa buhay, generally speaking, is my mom. Yan po. Sa dinami-dami po ng challenges, hindi ko po talaga siya nakitang umiyak sa harap. Para sa akin, Ma'am Da, sa lahat ng mga naging inspiration ko, yung tanging ko lang po talaga is my mom. Yung ganun po. If hindi ko siya nakikitang umiyak sa harap ko, if hindi ko siya nakikitang sumusuko, and bakit ako susuko? Parang yun po yung ini-instill ko. Sana kahit hindi tayo aware, sa atin ho sila, ayan, iiyak na naman ako. Buenos dias, Isabela City. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabungahong adlaw, Basilan.
akong tingnan, ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, sila ang mga taong maituturing kong maaasahan, mapagkakatiwalaan, totoo at masipag na tao. Madalas sila ang aking laging kasama sa araw-araw na adventure ko bilang alkalde ng Isabela. Kung natutuwa sila o hindi ko alam. Ngunit sino nga ba ang isang Ana at Dat sa likod ng kamera? Make a move, doing things in reverse. You and me doing it together. Light it up, we can be a million stars. Look at us, don't you see we've come so far? Yeah, we've come so far. 'Cause this is our world, and this is our time, and these are our plans. We're gonna let them shine. This is our place in the human race, and we won't stop dreaming. No, we won't stop dreaming. This is our world, and this is our time, and these are our plans. We're gonna let them shine. This is our place in the human race, and we won't stop dreaming. No, we won't stop dreaming. We won't stop dreaming. Tara at samahan niyo po ako sa aming munting kwento dito lamang sa Vida sa Bella. Ayan ho, so I was saying kanina no, na maganda yung paalala ni Ana sa atin bilang mga parents. Siguro hindi lang sa mom, no? Sa lahat ho, mother, father, even siguro other members of the family. Na minsan kahit hindi nila sinasabi, actually sa atin sila humuhugot ng lakas. You know? So mahalaga ho na maging matatag ang bawat isa. Although hindi rin masama na paminsan-minsan na ipakita rin natin yung vulnerability natin. And I think our children, I'm talking as a mother now, sometimes we underestimate our kids. Sometimes we underestimate their generation. Nakala natin di nila kaya, akala natin di nila maintindihan. Pero actually, mas sobra pa yung lawak ng kanilang pag-intindi at mas sobra ho yung lakas, no, na meron sila. Yan, thank you so much, di ba? So, ayun, ikaw, Tats, meron ka rin bang gustong i-share? Ano ano yung yung question ulit? inspirasyon mo? Inspiration. Mm-mm. So, parehas lang naman siguro na kami ni Ana and also sa'yo, yung inspiration ko po, strength and weakness is my parents, mother and father. So, yun po, I am an athlete din from elementary and high school to college. Hindi yan sila nawawala pag may event ako. Nagmamata ba Nakasupport. yun, yung presence? Yes po, Oo. actually. No, yung makita mo talaga Sinasabi ko po talaga sa kanila na if wala sila dun sa game ko, magtatampo ako sa inyo. Oh my God! Oo. Yeah. Sige, napaisip tuloy ako. I missed yung game ni Amira. Pero, ayan. So, yun, yung physical presence po natin as parents talaga, napakahalaga po sa kanila. So, ano naman yung pinaka-challenging na experience ninyo? Challenging in terms of what? Ang dami kasi. Oo, alam ko, yung merong mga reports and defense na lahat sa lahat. Sige, simulan natin sa academics. Okay po. Siguro sa academics, yung time management talaga mamda. Kasi in terms of subject naman po, I can handle it. Ganon. Kumbaga, masasabi ko na diligent naman po ako in terms of studying, ganyan. Pero yun nga po, mamda, yung time management po talaga.
in terms of my academic. Kasi kung sabi ko nga, I have instructor who told me na being in the rank 11 out of 33 honorees is not a joke, sabi ni ganyan. Tapos, ang ko sa kanya, Ma'am Dana, sa totoo lang po, hindi ko nga alam if masasabi ko ba na nagseryoso ako sa pag-aaral ko. Ganun kasi, parang masasabi ko po talaga na 50% ako at work, 50% ako at Basilan State College, ganyan. So sabi ko kay Ma'am Rose na, actually, Miss Rose, hindi ko alam if masasabi ko nagseryoso ako sa pag-aaral. Maybe if I have the privilege na, o kaya, if meron po ba kumbaga provided po lahat sa akin, gano'n, like wala akong iisipin, like hindi ko kailangan kumayod, I can truly say talaga, Ma'am Da, na siguro may mas pa rito, may mas maibibigay pa ako. But then, hindi naman po ako nagsisi after all, ganyan. And I believe na hindi naman yan nakabase sa kung anong rank ka. At yung mahalaga po dun ay yung totoong may natutunan ka. Yun po talaga, Ma'am Da. So, yun po, one of my major challenges in life is the time management. Ikaw, Dads. Challenges in terms of academic po. Si Ambo kasi, Ambo yung tawag ko sa mama ko. Si Ambo kasi sabi niya sa akin from my high school days, sabi niya, wag mong isipin na makakuha ka ng mataas na grade. Isipin mo yung makakapas ka lang at yun, tama na yun sa akin. Tama. Tapos ako yung tipo ng estudyante po, Ma'am, na yung makikita mo saan sa school pero pumapasok pa rin. Nakakuha ng tamang average. Kumbaga, average student lang ako. Yun po. Walang pressure sa life at Ang hirap kahit pumasa. Maraming nagtatagal. Mahirap din. Oo. Pero pumasa pa rin po, alhamdulillah. At ngayon graduate na tayo. Ayan. So, ano ang mga, bago tayo pumunta dun sa tumutunog ng mga medals na yan. Oo. Very quick, easy question. Favorite subject? At anong subject na nahihirapan kayo? Okay. Favorite subject ko po talaga is the teaching profession. Out of every Kasi itong sa the teaching profession, Ma'am, andun na lahat nakapaloob na po talaga lahat. Wherein, you will understand bakit ganito yung bata at the age of ganyan. You will understand the real purpose and the beauty of teaching. Ganun. So, sa lahat ng subjects po, ito po talaga yung naging malapit sa puso ko. Ganyan. Pinakamahirap naman po, siguro, for me, wala naman po. Honestly, like, balance lang po talaga. And then, yun nga, mayroon lang talagang isang subject na nag-outstand po out of all the subjects. Ikaw, So, Dads. yun po, sa akin, parang almost the same lang kami sa community, yung field instruction 1 po. Bumababa kami sa community, ganyan, kung tanongin namin yung yung kailangan nila dito, needs at anong pwedeng maitulong. Yan po. Okay. Merong mga tips ba sa mga estudyante, yung mga nag-aaral pa ngayon? So, At time management, gano'n. Like, do you have a specific number of hours na dapat nag-aaral kayo? para sa akin po, wala, Ma'am Da. Ako kasi, parang depende sa mood ko, Ma'am Da. Pero most of the time po talaga, around 3 to 5 a.m. Diyan yung oras na opo, yan yung mga oras na nagbabasa po talaga ako. Okay. Hindi Although, kayo naantok. Hindi naman po, Ma'am Da. Matutulog ako around 10 p.m. May mga 10 p.m. Tapos gising ako So by talagang 3 a.m. pwede mong sabihin na may study habits ka talaga. Yes po, yes. Ikaw, Dads, yung totoo. Yung totoo mo? Ako po yung simpleng estudyante lang. Ganyan. Kung gusto mag-study, mag-study. Opo. Depende din sa kasama, sa seatmate. Gano'n. Kung nag-study siya, edi makapas din ako. Buti na lang graduate na. Opo, at yan, graduate. Sana hindi to nakita ni Sir. Yun na, Sir. Para-paraan, kumbaga, Okay. para-paraan. Ako kasi crammer ako. Like, my God. And I think yung ibang anak ko nagmana sa akin. I cannot, like, kung may exam, hanggat hindi yan bukas na, hindi ako makakapag-aral. May ganun ba talagang mga tao? Parang, mas yung adrenaline ko,
Ganon. Minsan susubukan ko na yan, nagagawa na ako ng outline, ganyan. Mga a week before, say ko mag-aaral na ako. Tapos uupo na ako, hindi talaga nagre-register. No, I'm not saying gayahin niyo po ako, pero ganun akong klase, like, yun nga, grammar nga talaga. No? So, hindi ko maintindihan. Naging grammar siguro ako, Ma'am Da, nung pandemic years. Yun, yung tambakan na po talaga yung mga Oo. modules, gano'n. O yun nga, bukas- punta tayo dun sa pandemic. How was it? Etong batch na to, nag-start ang pandemic, you were first year. Yes po, Tama. first year, second sem. First year, second Second sem. sem. Kasi kabatch niyo anak ko, Yes. si Amin. So, first year, hindi na natapos yung first year na yon, nag-pandemic na. Then, in your second year, pandemic. Pandemic. In your third year, pandemic. Yes. Pumasok kayo ulit, fourth year na kayo. Yes. Anong pakiramdam doon? You Parang- missed like more than half of Yes. your college life. Parang, kumbaga, natulog lang kami pagising namin, graduating student na kami. Parang Nag-enroll ganun ng po, first from year, freshies. Totoo. Yes. Seniors agad. Kasi ako, it took time for me to realize na gagraduate na si Amin. Yes. Kasi naalala ko, bago pa lang siya nag-college. Dahil sa pandemic. So, how was it? How was it? Like, online? Or paano yun? Ano po, merong online, meron din po modular, blended, Hmm. Pumupunta blended. kayo sa school, para Yes po, Yes. para at mag-submit. i-submit ang Yes. And then, but how was the learning? Everything, you did things on your own, you learned on your own. Yes po. Nandun po kasi yung, Self-taught lang. nandun yung freedom po talaga para sa, kumbaga, diskarte na ng estudyante kung Mhm. paano matuto. I'm not saying naman po na hindi nagtuturo yung mga instructor, but then, yun nga po, Oo. bigay ng ano, tapos after that, kasi Ma'am Da, honestly po, kapag mag-zoom meeting kami, ganyan, may online classes kami, nalileft behind po talaga yung mga estudyante na walang access in the internet. Yung mga estudyante na nagbo-boarding kasi ang layo-layo pa nila, nahirapan po talaga dun yung mga kapwa kong estudyante. So ako, alhamdulillah, I have naman din po the access. Pero yun nga po, lumaki ako na hindi self-centered. Lumaki po ako na iniisip ko din yung iba, yung mga classmates ko na walang access. So by that time, kumbaga, naging purely modular na lang po talaga yung ano. And hindi naman po natin maiiwasan na, ano yun, Ma'am Dala, Google. Pero, yes, ganun yung Ay, mga... oo, I think everybody, oo. Yes po, kasi I'm not talking on behalf of myself, kumbaga in general na rin po. Kasi yung mga instructor na sinasabi na ganito, ganyan. And I was like, grabe, instead na magalit ka sa mga classmates mo, parang like, ano po talaga, nakakaawa po. Na, ando isa, like, if they have the chance na kumbaga ibigay yung best nila at their capabilities. Parang nagre-rely na lang po sila sa mga available resources. Kaya parang dun, Ma'am Da, sa loob ng almost 3 years na kumbaga module blended dun ko po nasabi na paano yung learning na ito. Totoo bang may natutunan? Totoo bang effective yung teaching and learning process? Dun po, Ma'am Da. Pero nung pagbalik po namin, diretso na po kami sa field study. Doon po talaga parang na-filter na, andito na, lumalabas na yung may natutunan ba talaga kayo. Bumabalik yung, kumbaga, nagre-review na po, Ma'am Da, na, ano ito? Parang, hindi ko to na pag-aralan And then, during this. siguro mararamdaman yan if you take the board exam. Yes po, yes po. Oo, well, anyway, sige, ano na lang siguro, doble kayo Yes na po, lang. yes po. Doble kayo na lang. Yun, ikaw naman, sa field mo na social work, paano yun? Sa modular naman, ma'am, nag-start kami ng pandemic na. Blessed naman ako siguro dahil may napapagtanungan ako. Yung parents ko, dahil teacher lang din. Pero mahirap po kasi yung internet access dun sa amin. Ayun, blessed din po ako sa parents ko. Minsan sila yung gumagawa. Like I said, para-paraan Opo, yan. para-paraan na lang para pumasa. Oo, para pumasa. And then ngayon, while you are preparing for the board exams, no, talagang, na lang, like I said, doblehin na lang talaga Yes, yung yes. effort. Ayan. So, now, like, na-mention ko rin kanina na hindi lang kayo basta estudyante. Diba? Yung mga, like,
marami kayong ibang activities, no? Ano yung mga organisasyon naman na pinagkakaabalahan ninyo? So, as of the moment po, affiliated po ako sa WERPA, kung saan nakilala mo ako. Yes po, sa working on environmental restoration and preservation advocacy. So, kahit, kumbaga ma'am, ang dami ko ng pinagdaanan, kumbaga sa school, meron ding mga council, may mga organizations. Itong WERPA na to, ito po talaga yung naging foundation ng sarili ko. Honestly, ma'am, especially my advocacy po. Kasi dito yung, kumbaga, dito ka questionin ng mga tao, if it's possible. Dito ka susubukin ng mga tao na, bakit mo pinaglalaban yan? Napaka-basic lang ng mga ganito, ganyan. But then, isa siguro, ma'am, sa mga naging inspiration ko in this, in this organization is yung taong sumagot sa tanong na yun during the summit. And that person answered, yes, it is possible. And, kilala mo ba kung sino yun? Hindi. Hindi. Actually, ma'am, ikaw yun. Hindi ko alam. Parang nakaganon din ako. Oo. Talaga? Yes po. Oo, Yes po. how? During that time, sa message nyo yun, ma'am, may parang open forum tayo about the environment, ganyan. Yung parang you asked us about ano yung pangarap namin sa Isabela City, ano yung pinaglalaban namin. And din ko na po nilatag yung advocacy ako, ganyan. And then, someone from the group asked, hindi talaga formally, but then narinig nyo siguro yon, ganyan. Sabi niya, bakit daw? Is it possible? Ganyan. Tapos, yun, sumagot ka. Sumagot po kayo, ma'am, na, yes, it is possible. And by that time, kumbaga, yung apoy na nandito sa puso ko is mas nagliyaw because of your words. Na, yun nga po. So, nagawa naman natin. Yes hindi po. ba? Oo. Kaya, yun po, ma'am. Ay, thank you. It's nice to know na gano'n. Yes. Somebody said, daw ako, may attitude daw ako na everything is possible. And I forgot the exact terms na sinabi niya. Basta yun. Mamaya maalala ko. So, ang importante pag naabot ng isip mo, di ba? Pag naabot ng isip mo, posible siya. No? Mahahanapan mo ng paraan. Yes po. Even sa mga implementing projects, kasi po sa State College po, ma'am, inline din po ako sa College of Education Executive Council. So sabi ko nga po, ma'am, na kahit kumbaga yung advocacy andyan yan always. Kahit anong organization yung papasukan mo, kumbaga pwede mo yang i-apply. Kumbaga if you fight for environmental justice, sa lahat ng proyekto mo, sa kahit anumang organisasyon, you may apply that principles. Yes. So, one of the example ko siguro, ma'am, is yung currently implemented po natin na Project BOE, Build One Healthy Environment. Yun po, no? So, this project was also supported by my boss, Ma'am Menvi Anlin po. Kasi nakita niya dun yung grabe daw yung passion ko na kahit saang mapa-school man, mapa-community, I can apply this, environmental protection. Yes po. Kahit ganun, ma'am, So, feeling ko, kaya masasabi ko po talaga na itong environmental, aspect na pinaglalaban ko, I can say na kaya naman natin if gagawan natin ng paraan. May mga steps naman on that, may mga, kumbaga, ways na pwede mong i-apply itong klaseng concept na if talagang you fight for that kind of advocacy po. Yun po. Totoo talaga. Galing. Hindi, totoo. Minsan, kaya importante na klaro sa'yo why do you want to achieve that. Because sometimes, yung exact na gusto mong marating, may mga challenges, no? So, pwede kang maghanap ng ibang paraan. Ang importante, ano yung sinasabi nila, eye on the ball, diba? So, huwag kang mawala doon. Talagang nakatutok ka lang at hanapan mo lagi ng paraan. Kasi meron at meron yan. Diba? Si Dats, ikaw, ano ang pinagkakaabalahan mo sa buhay? For now po, I am... Yung microfinance experience mo, i-share mo sa Ay, atin. tama.
nagsashare po kami ng experience sa financial literacy kay Ma'am Ara po. Yun po, si Ma'am Ara yung nag-mold sa amin at nagturo kung paano mag-share sa harap at personal experiences, ganun. Paano mag-manage ng pera. Yan po. Ayan. So, maliban doon sa naging experience mo with ABBA, no, on helping the children, ganyan. Alam ko may mga leadership trainings din kayo Yes, sa ABBA, no? Na-expose ka din sa ginagawa nating interest-free microfinance, no? So, kasama ka doon sa mga nagbibigay ng orientation. Yes po, yes po. Oo, ayan. So, ngayon, pwede ka bang magbigay ng lecture? Siguro, Ma'am, Hindi, ito naman. na-pressure ako agad. Hindi, but you earned that skill. Yes po. Yun yung important. For now po, nasa samahan ng mag-aaral ng manggagawang kanlipunan po kami. Ako po yung president ngayon at yung ginagawa po namin, ina-expose ko po yung mga juniors ko sa community. Nagbo-volunteer kayo. Kami, yung sinasabi ko po sa inyo na, ma'am, gusto namin mag-volunteer kaya. Yung parang hindi namin na-experience during our time, pina-experience ko po pala. Ito ba, kasama ba dito yung mga nag-volunteer ngayon sa libro? Yes po, yes po. Yung reading program Yes, ng Yung 20 sessions. 20 sessions Andun with po sila. Busay Elementary Yes, ma'am. School. I saw them kahapon po Yes. sa inyo. Ayan. So it's really about these two young people, no? I think it's really about opening doors and then not just for yourselves, pero nakikita ko kasi na kayo yung mga tipo ng youth leaders who want to create leaders too. Alam mo yon, yun yung maganda eh. Yung you make sure na meron ding iba. Kung ano yung natututunan ninyo, natututunan din nila. Kung ano yung opportunities na nagkaroon kayo, magkaroon din sila. And I think we really need more young leaders, no, na katulad po ninyo. Ayan, na hindi mo sinusolo yung opportunities. Ganyan. So, ayun, ang dami na natin na pag-usapan. Mamaya, tatanungin ko naman kayo, kumusta naman kayo? Kasama kami dito sa LGU. Ayan. Yan o, sa pagbabalik po ng Blida sa Bella. May skin problems ka ba o gusto mo bang pumayat? Gusto mo bang kumita? May solusyon dyan mga sis. Tara na sa MCQ Beauty Products, numero 1 beauty products distributor sa buong Basilan. Iba't ibang pampaganda, pampaputi at pampasexing produkto ang nakabang para sa iyo. Presyong abot kaya ng bulsa at pwede ka pang kumita. Kahit ano pa ang hinihintay nyo, tara na sa MCQ Beauty Products dahil gaganda ka na, kikita ka pa. DG Prints, we print, you wear. We offer customized uniform, PE uniform, teacher's uniform, full sublimation, sports jersey, polo shirts, t-shirts. DG Prints, we print, you wear. We are located at San Rafael Barangay, Isabela City, Basilan. Call us at 0966-3259-481. Ako si Lira, isang high school graduate at incoming senior high school student. At dito magsisimula ang aking pangarap. Anak, wala tayong pangmatrikula. Pero Papa, worry no more. So Corban, no enrollment fees required. Free tuition, free school uniform, free school supplies, and free TESA training. Our spiritual growth, borderless teamwork, honesty and trustworthiness, optimism, nurturing and caring culture, innovation and competence will take you further. We offer senior high school academic tracks, accountancy, business and management,
Humanities and Social Sciences, we also offer TVL tracks, Information Communication Technology, and Home Economics. Carbon Institute of Technology Training and Assessment Center, Incorporated. Enroll now! Ayan po, nagbabalik tayo sa isa pang exciting part ng kanilang buhay in the recent years, no? Sila ho, like I said, kilala ko sila sa likod ng camera. Talagang mga masayang katrabaho to, medyo matakaw. Pero sobrang masipag. Kaya minsan nakakalimutan kong mga estudyante sila. Ayan. Si Ana po ay kasama ko namin sa Isa TV, no? Kwento mo paano ka nagsimula. Doon muna sa yung competition na sinalihan nyo. So, ayun nga, Ma'am Da, last 2022, we joined Amazing Grace Tourism Ambassadors Challenge. So, we were group, and sa grupo po namin tatlo kami, ganyan. Ano nga yung pangalan ng grupo? Pasangenyos. Pasangenyos. Ayan. So, ayun, alhamdulillah po, Mayor, na inano po kami as champion. Kasi, How was grabe. the experience? Para talaga siyang amazing race. Yes po. Oo. Masusubok talaga dun yung pagiging matipid mo. Oo. Mabuti na lang po talaga kung nag-ibig. Maabilidad. Oo. Madiskarte. Oo. Hindi po talaga naging maarte in terms of the food that we eat, in terms sa maglalakad na lang kami kahit gaano kalayo, ganyan. So, ayun, para lang makatipid. But then, para sa akin, Ma'am Day, hindi lang naman siguro yung purpose namin doon is makatipid, but to enjoy the race. Ganun. Kung ano-ano yung mga obstacle. Andiyan na yung mawawala kayo kasi mali yung itinurong direction sa inyo ng taong na pagtanungan mo. May mga napuntahan kami, like forest na talaga. May mga libingan din, hanapin yung ganito, ganyan. So, napaka-hirap yung challenge na yon, but still, dahil sa dalawang kasama ko na magagaling rin, alhamdulillah, yun, nag-champion kami. Yes po, yes. Would you recommend na gawin ulit natin yun? Ayan. Opo naman, Ma'am Da. Kasi para sa akin, doon mo makikilala yung mga youth leaders or maging yung mga may mga potential. Totoo, Ma'am Da. So, I would really recommend this kind of activity po. Special thanks to the Tourism Office and of course, without your support, Ma'am Da. Yes po, yes. So, after nun, po, naka-receive po ako ng tawag from the City Information Office na, ayun daw, may meeting daw po, ganyan. So, pag-upo ko, Ma'am Da, dyan sa sakayan ko, dugaan to, ganyan. Meron na pala nakalatag na in-endorse po pala kami ni Sir Claude, kay Ma'am Wendy, gano'n, yung kaming tatlo po. So, ayun, Ma'am Da. Ganyan, nakatanggap po kami ng opportunity na honestly, maging vlogger by that time. But then, si Ma'am Wendy, binigyan niya ako ng isang show, yung serbisyong damang-dama. So, etong show na to, Ma'am Da, ito yung starting point ko. Dito ko, kumbaga, yung passion ko, kasi Ma'am Da, rin po talaga na naging journalist po ako during my high school years. And in my college years, hindi ko na po naisipang mag-join sa school publication because of different, commitment, ganyan. So, dito sa Isa TV, bigyan ako ni Ma'am Benry ng isang show service yung damang-dama. Tapos, Ma'am Da, medyo siya, parang dramatic. Kasi you need to, the services of the LGU, which is talaga namang visible. Talaga namang, like, ang dami mong pwedeng maging episode para maipakita. Hindi lamang yung mga proyekto, pero kung ano yung mga respond nung Isabeleños as a whole. Like, minsan kasi, Ma'am Da, hindi po enough yung photos, hindi po enough yung kasi parang, kumbaga yung magiging proof mo dyan is yung boses ng mga tao. So, yun po. And then, along the way, Ma'am Da,
Kumbaga, imbes na maging vlogger ako, naging writer. Tapos ngayon, from one show, naging 4 shows. 4 na yung shows na hinahawakan Yes mo. po, yes po. Ayan. Yes po. Pero na-enjoy naman ako, Ma'am Da, kasi parang yung passion andyan andyan pa rin. Kumbaga sa pagsulat, andyan pa rin yung puso. Even, nagkaroon po kami nung training with Ma'am Maish, ganon. And she told me na, alam mo ba, Ana, I thought graduated ka na. Alam mo, akala ko, galing ka na sa production team before ka sumabak dito sa Isa TV. Ganon. Tapos, and I was like, marinig ko yun sa nakaka-inspire na tao. Tapos, parang nakikita nila yung potential mo even before na makakuha ka pa ng degree. Parang sabi ko, Ma'am Da, ang sarap yung balikan. Parang nandito, if passion pala, andyan pala yan palagi at palagi. Oo. Ganon. Yan, kahit hindi yan namamatay. Ganon, Ma'am Da. So, alhamdulillah. Kaya sabi ko kay na Ma'am Shinky na Ma'am Mens, although 4 shows, nagkakatalo lang talaga tayo in terms of time, but the heart in writing will always be there. So, Ang galing. Ang daming hugot ni Ana. Parang, ano ba, 68 years old ka na ba? Ayan, ikaw naman, Dax. Ano naman ang experience? Bakit natatawa itong mga kasama natin dito sa show na to? Meron ba akong hindi alam? Go! Oo. So, yun po, nagsimula po ako sa microfinance. During that time na hiring sila, di na po ako nagdalawang isip na sumabak at mag-interview po. Then after that, tumawag po sa akin yung si Von ata. And pinapa-report na po ako din. Alhamdulillah, nakuha naman. Then, How was it working with them? Kasi yung partners natin dito, mga borrowers natin sa microfinance, no, mostly ay vendors. yes po. How was it working with them? Yun po, bumababa kami sa public market para mag-collect ng ng loan nila. Oo. Yun po. Araw-araw po yun nangyayari Kasi din. I know, you, paano ba? You establish a personal connection with them. Yes po. Kasi what you do is not just collect, kundi talagang, syempre, yung mga problema nila sa buhay, anduo-tuo din na ako makabayad biyaon, Totoo yan. di ba, hinglawin anak ko, Yes po. or yung mga ganon. You went through that. Yes po. Tapos minsan po, pag nagko-collect kami ganyan, nararanasan ko rin po na kung ano yung paninda nila, kumbaga, binibigyan din ako. Kumbaga, parang para pang thank you lang nila sa amin na the city government made this and nagko-continue po yung business nila. Alam mo ba, yung serbisyong damang-dama, hindi yan sa atin nanggaling. Sa kanila yan. I think it was one of the vendors na nagsabi na yun nga, sa mga serbisyong damang-dama. So, pinick up yun ni Ara. Tapos, siguro, if it came from them, no, at least hindi tayo ang nagkiklaim. So, ginamit na. So, yun, from microfinance, may short stint ka with tourism. Yes po. So, you also know gaano kahirap yung trabaho ng tourism. Ay, ang galing po ng tourism po, yung mga activities yan, nagagawa. Kudis to Sir Claudio po, ang galing po. Yan, napunta po ako sa tourism dahil sumama ako sa Artist of Basilan. Yun po, gawa ni Ma'am Maish, sina Ma'am Maish po and Ay, Maish! Ayan! Eto na, may dalawang disipulo ka na. may dalawa na kayong anak. Oo. So yun po, sa Artist of Basilan, ni-recruit niya kami. Ni-recruit talaga yung term. So, yun po, doon ginawa po namin yung mga Sakayan MTV. Ginawa niya po akong assistant director doon. At yun po, it went well naman at sobrang ganda po ng video dahil sa help niya. Help niya po. And then from tourism, napunta To ka sa... CIO po. Oo. Ang dami kong napunta. And then nag-ano ka din? OJT ka? Yes po, sa po, Sa social, SWDO. yes po, City Social Welfare. Ayan. So, grabe. O sige, anong pinaka-memorable na experience nyo with the LGU dun sa mga yun na pinagdaanan nyo?
Siguro po, yung pinaka-memorable experience ko working with the LGU Isabela is working late at night. Which I think is kasalanan ko. Dito po kasi, Ma'am Da, ma-experience mo talaga yung totoong pagmamahal. Yung totoong pagmamahal coming from your ka-work. So, dun mo makikita, Ma'am Da, yung pagiging totoo nila sa'yo, yung pagiging grabe, I can call a home for me, na kung saan my mother din, hindi din talaga kinakasyon ba't ako umuwi ng late, ganyan, because my mom, alam nila yan, kilala na sila Ma'am Faye, sila Ma'am Henry, and other, co-work. So yun, Ma'am Da, yun yung pinaka-memorable experience ko. And aside from that, isa pa, ito yung pumunta kung saan-saan, especially kapag nagsushoot po kami ng Agricul Show. Kasi maliban po sa serbisyong damang-dama, itong Agricul Show, medyo may pagka-adventurous yung dating po pag dapat. So, ayun, makikilala mo yung iba't ibang farmers, makikilala niyo po yung iba't ibang women na pinaglalaban din po ang agrikultura. So, by that, Ma'am Da, nasabi ko na ang saya, hindi lamang sa kesyo mapupunta ka sa ibang lugar, pero ito yun, Ma'am Da, yung makikilala mo yung iba't ibang tao, maririnig mo yung kanilang story, and masasabi mo na, grabe, may mga existing problem pala na ganito. So, minsan nasasabi ko na mas okay na nandito tayo sa roof. Mas okay na kumbaga, na-explore mo talaga, Ma'am Da, yung nandyan sa baba, and maririnig mo yung kwento nila. And parang Ma'am Da, naiiyak ako may mga times na nag-i-interview kami. Tapos maglalakad kami ng ilang, kumbaga, almost an hour, walking sa ilog, sa bundok, mga ganon. So, minsan magbubotas na talaga ako dahil napakaputik, ganyan. So, malaking, malaking factor po yun na talagang napakalapit sa puso ko na ganito pala yung hirap. Hirap magtanim. Kasi sumasabak talaga ako, Ma'am Da, kapag nag-field kami. Nagbubotas ako, naka-white shirt ako, naka-pants, ganyan. Kasi gusto ko po na hindi lang ako sasama doon as a writer na kumbaga sunod-sunod lang sa videographer ko, ganito, ganyan. Kasi gusto ko, ako po mismo, ma-experience ko din yung paano magtanim, ganyan, paano yung pakiramdam na dudubog yung hanggang tuhod, ganyan. So yun, yung po talaga yung napaka-memorable experience ko po here working in LGU Isabela, because it is an opportunity for me to know different people and to establish friendships with the farmers, with the garbage collectors, and iba pa pong mga citizen dito sa Isabela City po. I was waiting for you to mention yung episode mo sa basura. Kasi pinanood ko talaga. So, oh my God, si Ana, okay ka lang? Talagang sumampaho siya dun sa truck, di ba? Talagang, I think, sa totoo lang, nainggit ako sa'yo. Parang these are things na siguro kung nagkaroon din ako ng pagkakataon yung time ko, I would really want to experience it. So, kasi iba siya, iba yung yung contribution niya sa growth mo. One day, you will look back, malay mo, mayor ka na, di ba? Inshallah, hindi natin alam. Di ba? Alam mo, yung naranasan mo di ba? Ikaw, Dads, Memorable experience po. Memorable experience mo. Actually, sa microfinance po, doon po ako nagtagal ng 1 year and a half kay Ma'am Ara po. So, yung experience ko po sa field, pumapasok kami sa mga putikan doon sa public market. Alam naman natin, Ma'am, dati na iba kasi yung pag sa public market ka na, dapat magaling ka makipag-usap sa tao kasi may iba't ibang personality ngayong tao. Minsan pag wala silang benta, galit yan. Dapat kausapin mo ng mahinaw. Yes. Ma'am, magkuha na po kami ng ganun. So, yun po yung pagpasok sa field. Meron kang hindi makalimutan na client natin. Actually meron po. May sobrang bait na yung tindera dun sa Campo Nandun.
every time na pumupunta po ako, nag-offer yun ng pansit-pansit. Kasi yung benta niya po, pansit-pansit. Oh. Yun, sinanay yung tawag namin. Tapos, yun po. Pansit-pansit ho, ito yung usually bihon, no? Yes, Tapos na ma'am. may With sauce, sauce. may Yes. suka, ayan. Yun, nag-offer po siya ma'am sa akin every time na pumupunta ako doon. At siguro, sabi na thank you na rin sa LGU. Always din sinasabi kay Mayor, ganyan, dahil napag-aral niya. Actually, yung anak niya ma'am, cum laude po ngayon. Ay, Si mashallah! Alcan. Yes po. Yes po. Kasama namin, Anong batch po kurso? namin. BSN. Ako, BSN major and social studies. Ang Yes galing. po. Okay. Yun po. So, Napag-aral niya. successful yung Yes, ma'am. Mashallah, ayan. O, diba? Take note of that. Pwede natin imbitahan yun. Ayan. So, nakakatuwa naman. For me, no, yung naririnig ko yung mga nagawa ninyo, ginagawa ninyo at your very young age, I cannot wait to see ano pa yung pwede ninyong gawin in the near future. Ayan. Siguro, bilang na lang, panghuli, no, dito sa episode natin, ano yung mga message ninyo sa mga kapwa ninyo dati, kapwa estudyante, and then of course sa kabataan na rin ng Isabela. Ang dami pa Ang naman dami. sa Oo. So, magiging mensahe siguro po sa mga kapwa ko po kabataan na ipinaglalaban ng environmental advocacy, isa lang po ang masasabi ko at ito yung believe in yourself. When you believe in yourself, you will know your weaknesses, you will know your strength. So by that, masasabi no na ito ako. Ito yung kakayahan ko, ito yung kahinaan ko. And when you implement projects po, dyan na ma-apply. Kumbaga, if you truly understand yourself, and by that, hindi po talaga kayo mahihirapan na intindihin yung iba pang problema. Hindi nyo po mahihirapan intindihin yung ibang tao. So, before you believe to other people, believe in yourself first. Before you trust other people, trust yourself first. So, by that, know yourself. Get to know yourself better. Yan po, ma'am. Ang galing, ang galing. Mapapaonda Actually, ano yan, Ana, for the rest of your life yan, yung advice mo, no? Yes. Kahit tumanda ka na, Yes. kahit ano ang maging pasukan mong career or buhay, no, napakahalaga yan. Kasi ang una-unang dapat mong i-convince sarili mo. Yes. Kung ikaw mismo, hindi ka convince sa ginagawa mo, wala rin mangyayari. No? So, advice na rin yan, hindi lang po sa kabataan, Yes, kundi sa katandaan. Ayan. Ikaw naman, Dads. Yes po, Ayan. personally po, dapat alam natin po kung yung straight yung goal natin agad. Then maging self-wise po tayo, kilalanin po natin yung sarili natin, kung ano yung gusto natin, saan tayo patungo after. Then the future, maging people-wise din po tayo. Kasi naniniwala din po ako kung sino yung kasama mo, maging ganun ka rin po in the future. Then the next po is ginagawa ko po to sa sarili ko. Hindi po ako academic wise, hindi po ako academic smart, kundi ano po ako, streetwise po ako. Nagiging practical ako pag into sa sarili ko na talaga. Ang galing, ang galing. Parang hindi ko alam kung use ba itong mga kausap ko. Ayan, ang galing. Gusto ko din yung sinabi mo na people-wise. Hindi ko alam kung ganun ako. Ayan. Pero napakaganda ho. And like I said nga, hindi ito advice or message lang para sa mga bata, kundi para sa lahat. Ako naman, ang advice ko sa inyo, I'll take this opportunity na nandito nagkukwentuhan tayo. It's the same advice that I always tell my own children. Minsan, tatanungin nila ako, parang, sige ikaw ina, what do you want us to be? Yung mga ganyan, yung mga career, yung mga profession, yung work. No, and I always tell them, know first what you want in life. Know first, ano yung tingin mo ay purpose mo. Diba? And then you have to be clear at some point kung ano yung mga prinsipyo mo sa buhay. Ano yung mga values na mahalaga sa'yo. Diba? And then,
kung saan ka man dalhin in terms of career, in terms of work, or in terms of business, no? You use that to achieve ano yung tingin mo ay purpose mo sa buhay mo. So, kumbaga, like ako, hindi ko inambisyon na maging mayor. Diba? Hindi ko binangarap at hindi ko rin trinabaho na, alam mo yun, mula sa young age ay gusto kong maging mayor, so dapat ito yung career path ko. Wala akong ganon. Pero klaro sa akin, ano yung tingin ko ay purpose ko sa buhay. So, kay maging mayor ka man, o maging negosyante ka man, or maging NGO worker ka, advocacy worker ka, you always use that for that purpose. No? So, yun lang ang advice ko sa inyo. Although, alam ko naman, where you are now, parang klaro na sa inyo yun. And siguro ang masasabi ko lang is I will always be here to support you, no? Sa kung ano man yung gusto ninyong gawin. To cheer you on and provide, no? Yun nga, yung sinasabi kong support para magawa ninyo kung ano yung gusto pa ninyong gawin. Thank you so much! Congratulations! Sobrang proud kami sa inyo, and of course, thank you for joining us dito sa Vita Isabela. Thank you rin po, Ma'am Da, kasi iba pala talaga yung pakiramdam na ikaw yung subject eh. Now I understand. Now you know! Lagi kayong nasa likod lang. Now you know. So next time we do this, medyo may ibang perspective na kayong dala. Yes po. Yes, Okay. Thank you so much. Thank you, Ma'am. Thank you. Hindi nakabase sa edad ang sino mang nangangarap na maabot ang tagumpay. Sa ating mga panauhin ngayon, kitang-kita ang angking talino at lakas ng loob na magampanan ang mga responsibilidad na nakaatang sa kanilang mga balikat. Naway maging inspirasyon ang kanilang kwento sa ating mga kabataan na hanggat may pangarap at lakipan ng sipag at tiyaga, tiyak may mabuting kahihinatnan ang lahat. Samahan niyo po muli kami sa iba pang susunod na episode dito lamang po sa Vida Isabela. Isabela, 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 Isang lungsod, 45 komunidad. Isang lungsod na unti-unti nang umuulad. Pinagbuklod mga nagkakaisang mamamayan. Pantay-pantay, Kristiyano o Muslim ka man. Ang lugar na kinatatakutan ngayon unti-unting hinahanga. Anumang larangan kayang makipagsabayan. Iyan ang lungsod ng Isabela. Tara na, sakay na, halin na at makisa. Tara na't maglayag, tihayag sa mundo na ikaw at ako, tayo ay Isabelenyo. Isabelenyo tayo. Sakayan na pa Isabela, na magurong kaluhayan. Kitang tanan magkahiusa, para na bueno we happy Isabela. Together let's sail with love and unity, together as one with peace amidst diversity.
diversity, lungsod na pinagpala at malwalhati ang masagan at makabagong Isabela. Tara na, sakay na, halina't makisa. Tara na't maglayag, tihayag sa mundo na ikaw at ako, tayo ay Isabelenyo. Tara na, sakay na, halina't makisa. Tara na't maglayag, tihayag sa mundo na ikaw at ako, tayo ay Isabelenyo. Isabelenyo tayo. Together let's say we love and unity, together as one with peace amidst diversity, lungsod na pinagpala at malwalhati ang masagan at makabagong Isabela. Tara na, sakay na, halina't makisa. Tara na't maglayag, tihayag sa mundo na ikaw at ako, tayo ay Isabelenyo. Tara na, sakay na, halina't makisa. Tara na't maglayag, tihayag sa mundo na ikaw at ako, tayo ay Isabelenyo. Tara na, sakay na, halina't makisa. Tara na't maglayag, tihayag sa mundo na ikaw at ako, tayo ay Isabelenyo. Isabelenyo tayo. Ako lang, okay. Di na. Naman, Ana naman, wala namang ganyanan. Ayan, iiyak na naman ako. Record! So, how was the experience? Isa TV Production. Your only island TV channel